Hello mga kaibigan, welcome back to our channel. Ngayon pong araw na to ay magbibigay po ako sa inyo ng mga tips na makakatulong sa inyo kung paano po kayo papasa sa board exam. So yung mga aspiring teachers po dito o yung mga nagpo-board exam po na sasabak po, makakatulong po sana itong tip na to sa inyo kung panonoodin nyo. So mga kaibigan, ito po yung tip ko kung paano kayo makakakuha ng board exam ID. Okay? So ito, marami pong nangangarap dito na magkaroon sila ng license sa pagtuturo. Siyempre po, kasi po kapag nakapasa na kayo sa board exam, pwede na kayo magturo sa public at pwede na kayo sumweldo ng mahigit sa 20,000 a month. So, paano po yung ginawa ko kung paano ko nakapasa sa board exam? Ngayon po, i-share ko po sa inyo to. Sana po makatulong sa inyo ng mga laki to. So, kapag nagustuhan nyo yung mga ganitong video, please subscribe to our channel. Press the notification bell, i-share or i-like nyo na po yan para updated po kayo kapag gumawa po ako ng mga bagong video. So, hindi na po ako magtatagal. Umpisa na po natin. Eto na po. A few moments later. So mga kaibigan, i-share ko na po sa inyo yung tip kung paano kayo mag-aaral ng lisensya. Hindi ko naman po sinasabing assurance na 100% na papasa po, pero makakatulong po sa inyo dito ng malaki para po malaki po yung chance nyo na makapasa kayo sa board exam. So ito po yung mga ginawa ko. So ang una po natin ay prayer. So bakit kailangan natin mag-pray? So mga kaibigan, isa sa pinakamahalaga po ay magbasa kayo ng Bible at mag-pray at the same time. So why? Kasi hindi naman po natin alam yung ibibigay na exam, di ba po ba? So kahit na po anong gawin natin mga kaibigan na aral, kung wala naman tayong prayer, wala din po yun. So kailangan po, pagkakuha kayo ng board exam o any na exam pa po yan, kailangan po huwag kayo makakalimutan mag-pray o magdasal sa Panginoon. Kasi yan ang isa sa pinaka-importante sa lahat, ang mag-pray. So sana po gawin nyo po yan lahat po na magtitik ng exam. So good luck po sa inyo at sana po makapasa po kayo sa tulong na rin po ni God. So, yun po yung una. Ito po yung pangalawa. Study habit. So, mga kaibigan, kailangan may sapat yung study habit. Bakit ba? So, di ba pagka nag-aaral tayo, kada kailan pa kayo mag-aaral? Kada pag-uwi nyo ba sa trabaho nyo? O kapag gusto nyo lang? So, mga kaibigan, mahalaga ng study habit kayo. For example, sa araw na to, isang oras ang pag-aaral nyo sa Prof. Pag-aralan nyo talaga ng gusto sa loob ng isang araw. Kahit isang oras lang, mga kaibigan. Tapos kung meron kayo specialization tulad ko, another 1 hour or 1.5 hours, pilaan nyo po yun kada araw. So bago man lang dumating yung board exam nyo, for sure marami na po kayong naaral at marami na po kayong ideas. So syempre, bukod pa po sa itinuro sa atin nung college tayo, kailangan din po matututo tayo mag-research. So yun po yung study habits. So, kailangan consistent kayo mga kaibigan para po makapasa po kayo sa board exam. Yun po yung ikalawa natin. So, puntahan po natin ang ikatlo. Siyempre mga kaibigan, bukod po sa prayer at study habit, kailangan din po magkaroon tayo ng review center. So, mga kaibigan, hindi naman po required talaga mag-review center. Pero po, kapag nag-review center po kayo, malaki po yung chance na may ituro doon yung lalabas sa board exam. Although, hindi po lahat ng review center ay may bibigay po talaga sa inyo lahat. Pero sabi nga natin mga kaibigan, review center, isang way po yan para po mapadali yung pag-aaral nyo. At isa pa, kung hindi po afford review center, so siyempre, hindi naman sa atin lahat kaya mag-review center. Pwede na po kayo magkaroon ng group study. So sa group study, siyempre, mga classmates nyo, napapalitan kayo ng opinion tungkol sa topic. At kapag may hindi ka alam, for example, sa math part, tuturo ng isa naman magaling sa English, so sa English na magtuturo, isa sa science, and so on and so forth. So sa tulungan system, para din po sa nag-YouTube yan, tulungan system, no, hindi ka naman naaangat kapag nandadaya kayo, di ba sabi nga. So kailangan tulungan, magtulungan lang kayo dahil sa pagtutulungan, tiyak na pare-parehas kayong aasenso. So yun po yung ikatlong tip natin, review center or group study. Ang ika-apat po natin, mga kaibigan, ang ika-apat, huwag magpuyat bago ang exam.
Bakit ba mga kaibigan, dapat hindi kayo puyat? Kasi po mga kaibigan, pag imagine niyo na lang, kapag puyat kayo, magsasagot kayo kinabukasan. Ano ba mangyayari? So, pwede masakit ang ulo mo, o ano man naiisip mo kasi nga hindi ka mapakali kasi nga kulang ka sa tulog. So, ang pinaka-advice ko kapag kayo magte-take ng board exam o any exam, sapat ang tulog nyo sa gabi yun. Huwag na po kayo magbasa. Sapat na po yung naaral nyo ng mga nakaraan. So, kasi po pag binasa nyo po ng binasa, hanggang papuyat na lang kayo. Wala po akong mangyayari sa inyo kasi po ganyan po yung ginawa ko ng una. Malapit na po yung exam. O, take note mga kaibigan, hindi ko po nakuha agad to sa unang try. Umabot po ako ng 2 subok. So, nung una, ginawa ko po yan. Nagpuyat pa po ako bago pagdating ng exam. So, pagdating ng umagahan, ayun, sakit ng ulo ko. So, akala ko papasa ako sa ginawa ko, hindi po. So, hindi po ako pinalad ng mga unang take ko. Kaya nung pangalawa, hindi ko na po ginawa yun. Hindi na po ako nag-review nung oras na yun at hindi na po ako nagpuyat. Then nga po, to God be the glory, nakapasa po tayo doon. So, ito po yung ikalimang tip natin na dapat nyo pong tandaan. Siyempre mga kaibigan, dapat prepare all your things before the exam. So, lahat ng kailangan, nakahanda na yan. Nandiyan na yung pantasan nyo, yung lapis nyo, yung ballpen nyo, yung envelope nyo. Lahat yan naka-prepare na. Bago pa po yan mag-umaga, dapat handa na yan. Hindi po kita pinapakas pa yung exam. Bukas mo po hahanapin yung lapis nyo. Paano pagka magkandawalaan nyo? So, may hirapan kayo. Yung halip na focus nyo sa exam, mawawala yung focus nyo, mapapupunta pa sa mga gamit na pakahanap nyo. So mga kaibigan, kapag kompleto ang gamit nyo, may lapis naman kayo, may ballpen na kayo, pero kayong mga requirements, lahat po yun mga kaibigan, huwag nyo kakalimutan. Mga envelope na yan, mga kailangan sa board exam yan. Pati ruler, kung nalalabo yung mata nyo, salamin, dalhin nyo na po lahat. So yun, siyempre, kailangan po yun. Yun po yung sumunod natin tip. So, puntahan po natin ang susunod pa. Eat right amount food. Bakit kailangan kumain ng tama bago mag-exam? Yung iba po sasabihin nila, hindi na ako kakain kasi i-store pa ako kung ano mangyayari sa atin. Kailangan po mga kaibigan, bago kayo mag-take ng exam, punong-puno na po kayo. Ibig sabihin, nakakain po kayo na sapat para po hindi kayo mahilo sa oras ng exam. So yung iba po, pwede nyo rin naman po kayo magdala ng mga pagkain na tulad ng chocolate o kaya candy habang kayo nag-i-exam. Kumakain po kayo niyan. Hindi naman po bawal yan dyan pagdating sa loob ng center. Hindi po yung pinababawal ng proctor. So, ako po, ginawa ko po yan habang nag-exam. Umumuya po ako ng candy. So yun po, malaking bagay din po sa akin yan. Sabi po ng iba, chocolate daw po, para po mas maganda daw po yung take. Ano nga lang po sa chocolate, medyo makalat. So, mag-isip na lang po kayo mga pagkain na pwede nyo pang dalhin habang kayo nag-i-exam. Pero, take note mga kaibigan huwag nyo hahayaang madumihan yung test paper nyo. Kasi once na dumihan yan, baka hindi na po natanggapin ng machine. O kaya pag nag-shade kayo, lumagpas, kaya erase nyo, baka hindi po tanggapin yan. So, mas maganda rin po yung pagkain nyo ay yung maayos naman pong kainin sa loob ng center. Lastly, ito isa sa pinaka-importante ito, take your time. Mga kaibigan, ang exam po ay simula umaga hanggang hapon, lalo na sa mga high school. Kung sa LM naman kayo, di ba po, half day lang. Pero di ba may allotment naman niya. For example, may 1 oras kayo sa isang subject. Pwede nyo naman po ubusin yun wala naman pong masama. Take your time. Pwede nyo naman balikan yan. Sabi, nakalagay lang po dyan, avoid erasure. Pero kaya nga po sinabing avoid erasure hanggang maaari. Pero hindi naman tayo lahat perfect, di ba? Malay nyo, naalala nyo yung sagot ko sa number 2, for example. Pwede nyo yung erase yun. Ang mahalaga mga kaibigan, hindi yung babakat sa papel. Kasi pag bumakat yun, mananalipay po yun. Sabi po ng iba, tumatalon daw po yung machine pag nilagay yung papel. So, kunyari, biya sagot, lahat daw po mag-TV. Pero yun po ay mga haka-haka lang po yun. So, nasa atin pa rin naman po kung paano natin gagawin. So, pero mas maganda po talaga pag nag-exam kayo, take your time. Kasi importante yun. Unless wala na talagang oras, yan. Pwede na kayong mag-guess niyan. Pero kung may time po, huwag kayong magbasta-basta. Basta pusin yung oras kung maaari. Ako, yun po yung ginawa ko. Almost maubos ko po yung 1 oras. Pero kung talaga wala na, sa kanya na po isasagot.
So, salamat po mga kaibigan. Sana po ay nakatulong yan, mga tip na yan. Kapag nagustuhan niyo po yung video na katulad nito, alam niyo na po gagawin. Please subscribe to our channel, press the notification bell, share or like niyo na po para updated po kayo kapag gumawa ko ng mga bagong videos. So, mga kaibigan, good luck po at God bless po sa mga magte-take ng board exam. Sana po nakatulong po yung 7 simpleng tips ko na ibinigay sa inyo na ginawa ko po yun, na-apply ko po sa buhay ko, kaya po ako nagkaroon nito. So, mga kaibigan, kung gusto niyo po ng ganitong license, hindi po imposible ito. So, sabi nga, kapag hindi nyo nagawa ng una, ikalawa, subok lang po ng subok, magagawa nyo rin po ito. Makakapasa pa rin po kayo sa board exam. So, tiwala na lang sa sarili, at syempre, tiwala sa may kapal. Basta sabi nga, mag-iwan lang po ako ng mensahe, do your best, and God will do the rest. So, paalam mga kaibigan. Bye-bye!